Macapagal Arroyo po ay nananatili pa rin dito sa loob ng Veterans Memorial Center. Patuloy pa rin pong nakaantabay ho yung iba't ibang mga news teams dito sa labas ng Veterans Memorial Medical Center. Mamaya po ay antabayanan nyo rin yung ibang mga reaksyon kaugnay pa rin ng naging desisyon nga ng Korte Suprema dito po sa pagpapawalang sala kay dating Pangulong Arroyo kaugnay ng issue po ng paggamit ng Intelligence Fund ng PCSO dito po sa nakalipas na mga taon. Sa putong ito ay makakausap naman po natin si Attorney Raul Lampino, abogado po ni Congresswoman Arroyo. Attorney Lampino, magandang hapon po. Magandang hapon, Gio. Magandang hapon po sa ating mga kapayan. Opo. Attorney, dito sa for the record, ano po, yung ano po ba talaga yung naging basihan ng Supreme Court para po talagang pawalang sala siya ngayong araw? Ay, hindi ko pa lubos na nababasa yung desisyon ng Korte Suprema. Wala pa po kaming nakikita na kabuuan ng naging desisyon ng Korte Suprema. Maliban lamang po yung pinahayag ng spokesman ng Korte na sinasabing walang sapat na ebidensya na mapatunayang nagkasala ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at dinidismiss po yung mga kasong inihain sa kanya ng gobyerno at yung pong binabaliktad po yung naging resolusyon ng Sandigan Bayan nung dininay po nila yung aming motion for demurrer to evidence. No? Maliwanag po kasi na sa isang paglilitis kung ang gobyerno po, ang prosecution, matapos makapaghain po ng kanilang mga ebidensya laban sa akusado, ay nakikita po na yung kanilang inihain ay hindi sapat na ebidensya magpapatunay na may pagkakasalang ang akusado, ay meron pong karapatan ang akusado na hindi na po siya magprepresenta ng ebidensya at hilingin na lamang po ang pagpasura ng kaso, pag-dismiss po ng kaso sa isang pamamagitan ng motion na tinatawag nilang motion demurrer to evidence o demurrer in evidence. At yun po ang ginawa natin. At tinatigan po tayo ng Korte Suprema. Tinignan po nila, sinuri po nila lahat yung naging paglilitis ng Sandigan Bayan po rito. Kung inyo pong babalikan, 4 na taon pong nililitis po ito sa Sandigan Bayan. Kaya po nagkaroon talaga ng paglilitis sa Korte. At ang Supreme Court ay nakita po niya na wala pong basihan pa na ipagpatuloy po itong kasong ito dahil kung yung mga iba pong mga akusado ay sila pinawalang sala na ng Sandigan Bayan, bakit naman po itong si Pangulong Arroyo ay hindi pakakawalan samantalang sa lahat po ng mga akusado, siya naman po ay walang kinalaman sa sinasabing paglustay sa pundo o paggamit ng pundo. Kung meron po siya naging partisipasyon po lamang doon ay ang kanyang pagbibigay po ng kapahintulutan na magamit po yung pera ng PCSO sa tinatawag po nilang confidential and intelligence matters. At ito naman po ay binigyan ng kaukulang sertifikasyon ng Commission on Audit na properly disbursed, properly accounted, kung saan po ito ginastos. Kaya po pati yung chairman po ng Commission on Audit, si Chairman Villar, Ray Villar, ay pinawalang sala po ng Sandigan Bayan. Ay kung bakit naman po hindi pakakawalan ng isang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay yun po ang isang malaki pong katanungan sa amin. At matagal po natin hinintay itong pagbibigay ng tamang hustisya sa dating Pangulong Arroyo. Apo. Attorney, ano po naman ang plano nyo dun sa mga nagkaso kay dating Pangulong Arroyo? Kanina may parang payag si Congresswoman Arroyo na dapat o papapanagutin niya sa lalo madaling panahon ito pong mga nagkaso sa kanya. So ano po napapag-usapan ng legal team sa ngayon? Wala po akong naririnig naman po na may ganyan pong plano ang Pangulong Arroyo at hindi po natin masabi, decision po yan ng pamilya Arroyo o ni dating Pangulong Arroyo kung ano man po yung kanilang
maaaring gawing legal na hakbang. So, hintayin po natin kung ano po yung kanilang mapagkasundan o maging hakbang po nila yan. Pero ang maliwanag po dito, ang dating Pangulong Arroyo ay pinawalang sala ng Korte Suprema at yung ginawa po ng nakarang gobyernong Aquino ay tahasan po talagang paglapag sa kanyang karapatan. Pinarusahan po nila ang Pangulong Arroyo ng mahigit 5 taon. Kinulong po nila, sinira po nila yung 5 taon sa buhay ng dating Pangulong Arroyo sa isang bagay dahil lamang po sa kanilang pampulitikang rason. At yan po ang nagagawa ng isang gobyerno o isang pamunuan na hindi po talaga para sa bayan, kung hindi po para sa kanilang pansarili lamang po na political interest. At natutuwa naman po tayo na ang Korte Suprema nakita po niya yung naging mga hakbangin ng nakarang administrasyon na hindi po tama, hindi po dapat maulit po yung mga ganun po mga ginawa na pagsira po sa katauhan o sa karapatan ng isang tulad ni Ginang Arroyo na 5 taon pong nakakulong, nakapit sa isang binibintang nilang pagkakasala na wala naman pong sapat na ebidensya. Apo, bilang panghuli po ay sa ngayon ho ba meron na eksaktong oras kung kailan talaga makakawi ang dating Pangulo? At ano ho ang magiging dahilan kung bakit po naantala pa ito? Well, wala po akong impormasyon kung anong oras siya pwedeng makauwi. Pero sa ngayon ay masasabi nating malaya na po ang dating Pangulong Arroyo. Kanya lamang mayroong mga prosesong dapat din po nating sundin kasi may mga pananagutan naman po yung mga iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. Katulad po ng Sandigan Bayan na siya po ang nagpinig po nitong kasong ito at ito rin po ang nagbigay ng kautusan sa pulisiya, sa Philippine National Police, na sila po ang may kustudiya kay Pangulong Arroyo, ay hindi naman po nila basta-basta na lamang baliwalain itong mga kautusan na ito. Kailangan po ay maging klaro na pag pinayagan po nilang makaalis ng kustudiya si dating Pangulong Arroyo, ay wala na rin po magiging pananagutan ang mga ahensya ng ating pamahalaan. So, normal po yan. Nahintayin po natin matapos ang tamang proseso. Pero sa ngayon, masasabi natin, final and executory yung decision ng Supreme Court, malaya na po ang dating Pangulong Arroyo dito sa kasong plunder na inihain ng Aquino administration. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon sa Attorney Raul Lambino, abogado po ni Congresswoman Arroyo.